Hello po mga kababayan, si Dante Marabilia. So last week, sabi ng Secretary ng Senado, si Senate Secretary Renato Bantog, baka daw abutin ng 7 months yung impeachment trial kay Sara Duterte. Pero ngayon, sabi ng Senado, sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, gusto nilang maiksi lang yung impeachment trial kay Sara Duterte. Then sabi naman ng prosecution, isa sa mga members ng prosecution panel, si Congressman Joel Chua, impeachment articles may be waived if guilt is established. Para maiksi lang po yung trial. Anyway, alam na namin guilty si Sara. Alam na po ng buong mundo, guilty si Sara. Huwag na ninyong pabain. Di ba? Walang rason na pabain pa ninyo yung kwentuhan dyan sa Senado. Maiksi lang na kwentuhan kasi doon pa lang sa isang articles of impeachment, yung pagbabanta, alam na ng buong mundo, guilty si Sara. Kaya nga yung kanyang depensa mga kababayan, freedom of expression. Yung pagbantang patpapatayin yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at saka si Martin, freedom of speech daw niya. Hindi na kailangan po na pabain pa. Isa lang sa 4 na articles of impeachment, mapatunayan si Sara na nagkasala, guilty, tanggal na siya, matik, mga kababayan. So bakit nyo pa papabain yung kwentuhan dyan sa Senado? Di ba? Yan sabi dito, Senate is eyeing a shorter trial for impeached Vice President Sara Duterte. Originally expected to last for 7 to 8 months so that the chamber can still have time for important legislative measures including the proposed 2027 national budget. Sabi po ito ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sa totoo lang, mas importante yung budget, national budget ng Pilipinas kay Sara Duterte. Kahit si Sara tanggalin na ninyo agad-agad, unang-una, walang pakinabang si Sara. Kaya tanggalin na ninyo para hindi na siya magkinabang ng 2027 budget bago na yung Vice Presidente. Alam ng mga mamamayang Filipino na guilty siya sa dami ng mga ebidensya, sa lakas ng mga ebidensya laban sa kanya. Yun lang pagbabanta, guilty siya. Kaya sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, pinag-aralan nila kung paano pabilisin yung impeachment trial. We will consult the prosecution and defense on how we can shorten the process. Correct. Siguro mga 3 months lang. Okay na yun ng 3 months hanggang September. Para pag October, may bago na tayong Vice Presidente na papalit kay Sara Duterte na magiging katulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapaunlad ng ating bansa. Kasi wala man na silbi inutil si Sara, sige man lang po ang pamirwisyo at paninira. Di ba? Kaya sabi po ni House Prosecutor in Manila Representative Joel Chua, it is not necessary to prove Duterte guilty of all the allegations. Establishing just one impeachable offense is already sufficient to remove her from office. Kung sa tingin namin, halimbawa, yung unang presentation namin, nakita na namin talagang matibay na, baka dagdagan pa lang namin ng isa pa o dalawa. Pagkatapos noon, tatapusin na namin. So, pwede nang mangyari yun. Halimbawa, sa tingin namin hanggang Article 3 lang o hanggang Article 2 lang, pwede na naming i-waive yung dalawa. Saka pa lamang mabubutuhan kada articles, so kailangan tapusin muna lahat. The prosecution panel plans to present first the article on the alleged threat against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and former Speaker Martin Romualdez, followed by the alleged misuse of confidential funds.
the alleged bribery involving personnel of the Department of Education and unexplained wealth. Tama, doon pa lang sa Article 1, yung pagbabanta sa ating Pangulo, malinaw ng guilty. Di ba? So dagdagan pa ng isa, yung bribery, malinaw din yon. At saka yung unexplained wealth. Pag na-establish na yung guilt, huwag nang patagalin pa. Sentensya na agad para hindi na magsayang ng panahon. Di ba? Mas importanteng matalakay yung national budget for 2027. Yung posisyon ni Sara, wala man po, inotil man po. Wala man pakinabang. Konsumo lang ng budget. Tapos sabi dito sa balita, OBP nagtala ng 92.32% budget utilization noong 2025. 92.32 budget utilization for nothing. Wala mang naramdaman yung ating mga mamamayang Pilipino. Ano yung serbisyo ng Office of the Vice President? Yung tree planting? At yung magpakain ng lugaw at kalahating mais? Ang mas marami yung travel, yung paglakwat sa di ba, mga kababayan? Kaya importante, pag na-establish na po yung guilt, huwag nang patagalin. Tanggalin na agad para may maipalit na tayo na bagong Vice Presidente na makakatulong ng ating Pangulo. Tapos na, mga kababayan, ang procedural drama. Tapos na yung panahon ng palusot ni Sara Duterte. Yung delaying tactics. Official na din, mga kababayan, na tinapos ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference. Pagkatapos ng 5 sesyon, nabigo yung lahat ng hirit ng kanyang mga kakampi na ibasura, mga kababayan, yung kaso at simula na ng opisyal na paglilitis sa July 6. Yung palusot ng kampo ni Sara ng kakulangan ng staff, mga kababayan, hindi umobra. Ayagan, mga kababayan, na pinuna ng House Prosecution Team yung defense team ni Sara dahil sadyang pinababagal ng kanyang mga abogado ang pagmarka sana ng umaabot sa 4,000 na mga documents ng questionably confidential funds. Ang dahilan, kulang daw sila sa tao. What? Hindi umobra po. At ngayong araw na to, naka-schedule po, mga kababayan, yung pag-sumite ng pre-trial order sa Senado. So sa madaling salita, mga kababayan, ito na yung nagsisilbing final blueprint o opisyal na listahan ng mga laro. So dito, mga kababayan, nakasulat kung ano yung mga issue na pagtatalunan during the impeachment trial, kung sino yung mga saksing sasalang, at kung anong mga ebidensya yung tatanggapin sa mismong paglilitis. So dahil plansado na ito ng magkabilang panig at bawal na po na magsingit ng kung ano-anong mga teknik para patagalin lang yung kaso. So nasaksihan, mga kababayan, ng buong bansa yung mga kasinungalingan nila. Kitang-kita, trumisbak sa kanya ang mga naging pagsisinungaling, pag-iwas at pambabastos noon na ginawa sa pagdidinig ng Quadcom sa Congress at saka ng Committee on Good Government. Ang mga testimonya, mga kababayan, at mga dokumentong nilatag doon ang ngayon nagsisilbing matibay na bala laban sa kanya. It is just a matter of time. Makikita na natin, magkakaalaman na, mga kababayan, dahil umusad na po ang kaso papuntang impeachment trial. Hindi na niya matatakasan yung pananagutan sa ating mga mamamayang Filipino. Malinaw na it's a matter of time na lang bago lumabas ang buong katotohanan at tuluyang mapapatunayan yung kanyang pananagutan. Dito na natin mako-confirm yung dati ng listadong issue kay Mary Grace Piatos. Kung baga magtitistigo siya
kung totoong may Mary Grace Piatos. Nilista po ng prosecution as one of the witnesses, mga kababayan, si Mary Grace Piatos. So ito mga peking pangalan na ginamit po sa resibo para i-liquidate ang milyon-milyong confidential funds na nauna nang nabisto ng Committee on Good Government sa Congress ay opisyal na pong isasama ng prosecutor bilang isa sa mga pangunahing ebidensya sa trial. Nandyan pa mga kababayan yung hidden wealth, mga hidden firearms na hindi rin na ideklara at saka yung mga bank accounts. Nabisto kasi mga kababayan ng mga prosecutors na mayroong hindi bababa sa 50 mga baril na nakarehistro kay Sara Duterte at sa kanyang asawa na sadyang inilihim at hindi po nakadeclare sa kanyang salain. So ito ay isang malinaw mga kababayan. Patunay ito ng kanyang pagsisinungaling at paglalabag sa batas. So sa pagsisimula ng trial, maaaring maglabas ng subpena ang impeachment court para kalkalin yung mga bank accounts ni Sara Duterte. Gamit yung exception mga kababayan sa bank secrecy law. Nandun din yung pilit sanang pagharang ng defense panel, defense team ni Sara sa green box yung BIR documents. Matindi yung takot ng kampo ni Sara na mabuksan yung silyadong green box mula sa BIR na nagdalaman ng kanyang secret income at saka tax records para patunayan po yung hindi maipaliwanag na yaman. Ngayon, doon sa issue ng pagbabanta sa ating Pangulo, mismo yung NBI na validate na po yung video. Sinubukan niya na magpalusot na splice daw yung video o inedit lang po. Pero na-confirma na po, na-validate na tunay ito mga kababayan at gagamitin ito ng mga prosecutors laban sa kanya nang hindi na siya kailangan pang sumalang sa witness stand. May drama pa noon mga kababayan si Sara tungkol sa sabi NBI attack. Pero peke pala yung kwento. Nag-imbento po yung kanyang kampo na inaatake di umano ng NBI si Sara. Pero napatunayan ito mga kababayan sa mga fact check na peke yung kwento dahil ligtas at payapa siya na dumalo sa mga okasyon sa Davao City. Yung kwento mga kababayan pinakalat noong kalagitnaan ng June 2026. So makikita natin yung pagpapalaganap ng kanyang kampo mga kababayan ng mga peking naratibo sa social media. At ito'y binatikos mismo ng lead prosecutor. Yung issue mga kababayan sa mga kwentong nilamon daw ng buhay, yung prosecution panel ng defense team ni Sara, lalo na po si Batangas Representative Gervy Luistro. So lahat ng itong mga naratibo mga kababayan, puro manabuking na fake news. So tapos na mga kababayan yung mga moro-moro at palusot. Sa pagulong na opisyal ng paglilitis mga kababayan sa Senado, hindi na kaya na isalba pa ng kahit na anong procedural drama ang isang opisyal na bistado at baon sa tago-tagong yaman, mga piking resibo at nakatagong armas laban sa mamamayang Filipino.